handa ng Pangulo na saksihan ang bagong Pilipinas na siyang magpapakita ng lubos na pagtangkilik ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino at Pilipinas. Let us always remember the adage that is true, that home is where the heart is. So cherish your Filipino identity because in that way you remain connected to us, to the Philippines, no matter where you are. Let me invite you again to visit the Philippines soon and see for yourself the new Filipinas, ang bagong Pilipinas. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media, powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila, Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Magandang gabi, Yusek. Thank God it's Friday at Yes. a Happy International Women's Day sa iyo, Yusek. Thank you. Ganon din sa mga nakikinig sa atin na mga kababaihan. Ganon din sa aking wife, si Dine Vargas. Hello, Dine. Sa aking mama, si Mrs. Dory Vargas. At sa aking kapatid at mga hipag, Happy International Women's Day po. At muli po, nandito po kami sa aming programa. Welcome po sa palatuntunang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Ang atin pong programa hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre, Yusek, napapanood din tayo sa Channel 3 para doon sa mga gumagamit ng TV Plus. At syempre sa Channels 45 to 49 naman, doon naman po sa mga gumagamit ng Afford the Box. At ganoon din po sa Facebook Live ng Philippine Information Agency, sa Usapang Budget Natin page ng DBM, ganoon din sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Yes, R. Nako, alam mo, punong-puno yung programa natin ngayong gabi dahil mamaya makakasama natin ang isa sa mga, siguro tinatayang isa sa mga pillars ng DBM. Kasi nabalitaan ko talagang simula nung tinayo ang DBM dun sa rehiyon niya, nandun na siya eh. At pagka-graduate niya, Yusek, ito yung una niyang trabaho sa Department of Budget balita ko and mag-birthday Management. ito eh. Malapit na. So, mamaya abangan ninyo ang ating DBM Region 5 Director, si RD Antonio Villanueva Jr. Pero Ayun. bago yan, narito muna ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. Nasa Legazpi City ngayon si Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman para sa ilang programa ng ahensya na inilunsad para sa rehiyon. Mula sa Legazpi City, narito ang detalye mula kay Aaron Pantig ng DBM Media Affairs and Community Relations Office. Aaron? Nakiisa si Budget Secretary Mina Pangandaman sa Public Financial Management Competency Program o PFMCP at OG Pinas Advocacy Campaign na ginanap dito sa Legazpi City, Albay. Mahigit 700 government employees ang dumalo sa PFMCP
na naglalayong isulong ang good governance, financial accountability at ang epektibong resource management. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng trainings at seminars sa mga empleyado ng mga local government institutions. Sa kanyang talumpati, muling binigyang diin ni Sec Mina ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga PFM practitioners sa paglikha ng inklusibong budget. Samantala, nagtungo rin sa OG Pinas ang Budget Secretary bago ito dumiretso sa ginanap na Regional Coordination Meeting kasama sina Budget Undersecretaries Wilford Wong at Margo Salcedo. Ang OG Pinas ay programa ng DBM na naglalayong isulong ang bukas na pamamahala sa bansa at paigtingin ang pakikilahok ng publiko sa paggawa ng mga polisiya ng gobyerno. Sa kanyang mensahe sa OG Pinas, tiniyak ng Budget Secretary na patuloy na magsusumikap ang DBM sa pagsusulong ng open government, alinsunod sa adhikain ni Pangulong Bongbong Marcos para sa isang bagong Pilipinas. Samantala, noong Huwebes ay binisita ni Secretary Mina ang regional office ng DBM kung saan mainit siyang tinanggap ni Regional Director Antonio Villanueva Jr. at Acting Assistant Director February Manuel. Mula rito sa Legazpi City, Albay, Aaron Pantig para sa Usapang Budget Natin. Wow, muli ang report mula po kay Aaron Pantig ng DBM Macro. I'm so proud of you, Aaron. Talaga namang homegrown talent. Maraming salamat, Aaron. Sa iba pang pangyayari, inaprubahan ni Secretary Mina Pangandaman ang paglikha ng 8 karagdagang regional offices at 76 na plantilla positions para sa National Commission of Senior Citizens o NCSC. Ito ay kasabay ng pagsasabatas ni Pangulong Bongbong Marcos sa Expanded Centenarian Act. Ayon kay Secretary Mina, ang mga senior citizens ay mga haligi ng lipunan kaya panahon na para bigyang pag-ilala ang kanilang kontribusyon at tiyakin ng dignidad at mga karapatan na nararapat sa kanila. Layunin ng NCSC na ipaglaban at palakasin ang ugnayan sa pagitan ng mga stakeholders at senior citizens, tiyakin ng matagumpay na pagpapatupad ng iba't ibang programa at serbisyong nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan at kabutihan ng mga senior citizens, at lumikha ng isang kapaligiran na sumusuporta at tumatangkilik sa kapakanan ng mga nakatatanda alinsunod sa adhikain na Bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa iba pang balita, 175.9 million pesos ang nakalaang budget para sa Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development. Layunin nitong tugunan ang pangangailangan sa pondo para sa pagpapatupad ng Grants in Aid Program sa Research and Development, Capacity Strengthening, pinansyal na suporta para sa iba't ibang mananaliksik, pagsasagawa ng forum at convention, stipend para sa mga scholar, at tulong pinansyal sa mga state universities and colleges o SUCs. Nauna nang naglabas ang DBM ng higit 25 million pesos para sa regular na pangangailangan sa operasyon ng DOST-PCHRD para sa unang quarter ng taon. Ayon kay Secretary Mina, ang pag-invest sa health research ay para sa mas malusog at mas matatag na kinabukasan ng bansa. Sa iba pang tampok na balita, good news naman para sa mga kabataan natin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Inilabas ng Department of Budget and Management ang higit 212 million pesos na pondo ng Ministry of Social Welfare and Development sa rehiyon para sa unang quarter ng 2024. Bahagi ito ng higit 3 billion pesos na inilaan para sa BARM na direkta namang inilipat mula sa alokasyon ng DSWD Central Office upang ipagpatuloy na maipatupad ang mga programa ng DSWD tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Social Pension for Indigent Senior Citizens, Supplementary Feeding Program at ang pagpapatupad ng Centenarians Act of 2016. Ayon kay Secretary Mina, patuloy na magbibigay ng kinakailangang tulong ang DBM sa ating mga kapatid sa Mindanao na bahagi ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos para sa isang bagong Pilipinas kung saan ang pagkakapantay-pantay at pagkakaisa ay mahalaga. At yan ang mga tampok na balita sa ating budget news. Sa oras na ito, dagdag kaalaman naman para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Oras na para sa ating Budget 101. Usapang budget natin. Budget 101.
Sa oras ng sakuna, saan nga ba huhugot ng pondo ang mga ahensya ng gobyerno? Halina't busisiin natin ang Quick Response Fund o QRF. Sa unang rinig, tila nakaka-nosebleed, hindi ba? Pero ano nga ba ang QRF? Ang QRF ay pondong inilalaan ng pamahalaan para magamit ng mga first responder agencies. Nang sa gayon, ay mayroon silang agarang mapaghuhugutan ng pondo para sa kanilang quick response efforts sa oras ng kalamidad, gaya ng bagyo, lindol, o sunog. Kabilang sa mga first responder agencies ang DPWH, DILG, DepEd, DSWD, DOH, Office of Civil Defense, Bureau of Fire Protection, Department of Agriculture, at ang Philippine National Police. Paano naman kapag nagkulang o naubos ang QRF ng mga ahensyang ito? Nakasaad sa ilalim ng special provisions ng General Appropriations Act na kapag umabot na sa 50% or less ang level ng pondo ng QRF, maaari nang mag-request ng replenishment ang mga first responder agencies sa DBM. Importante na may laging nakatabing pondo ang gobyerno para sa QRF upang may kalamidad man o wala. Lagi tayong handa. Gets mo na ha? Samahan niyo kami lagi sa Usapang Budget, kung saan ang budget ng bayan mapag-uusapan. Diba? Nakita natin at napanood o napakinggan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng QRF. Actually, madagdag ko lang, no? Marami kasi tayong mga kababayan na nagtatanong na, for example, sa part ng DPWH, sinasabi nila, wala namang bakit nagre-request na ng pondo tong DPWH, wala pa namang bagyo, wala pa namang lindol. So kaya nga siya tinawag na Quick Response Fund. Yan yung pang-respond kapag may nangyari. 'Di ba? Kailan ka? Yan. Oo, na dapat 'di ba lagi ka tayo nga 'di ba kapag nagbabudget o nag-iipon, kailangan meron tayong laging naka-ready budget in case of emergency. May nakalaan na. May nakalaan na para hindi yung kung kailan magkaroon ng lindol o magkaroon ng sunog o anumang aberya o disgrasya, tsaka ka pa lamang magkukumahog kung saan mo kukunin yung pondong matataranta ka noon. Matataranta ka na. Kaya maigi talaga, maganda yan na yung kanina 'di ba na mention na kapag nasa batas yan kapag umabot na sa 50% yung nagastos ng isang ahensya sa QRF, pwede na sila agad mag-request ng replenishment sa DBM. Ayan, importante yan na Yusek, nabanggit mo nga yung bagyo, di ba? So, meron pa dyan yung mga paglindol, iba't ibang natural calamities na talaga namang dapat may pagkukunan ng pondo dahil hindi mo naman alam kung kailan mangyayari itong mga bagay na ito. Correct. Ayan, napanood natin ang tungkol sa Quick Response Fund o QRF. Mahalaga ito at lalo na sa ating bansa, higit po na 26 na bagyo ang nararanasan natin taon-taon. Ayan, at sana nga po may natutunan kayo sa aming ibinahagi ngayon sa Budget 101. Okay. So sa puntong ito, ang susunod natin na segment ay ang Budget Matters. Kasama natin si DBM Region 5 Director Antonio Villanueva Jr. at mas kilala sa tawag na RD Tony. Yan, tutok lang at magbabalik po ang usapang budget natin makalipas ang ilang paalala. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti. Mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake ka. Komentaryong tumpak at balitang sariwat mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas!
Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita para umaga pa lang marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naghuhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Sa kanyang pagbisita sa Melbourne para dumalo sa ASEAN Australia Special Summit, unang kinita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Filipino community doon para pasalamatan ang kanilang kontribusyon sa pagpapakilala ng galing ng Pilipino sa buong mundo. The Filipino community's efforts here have significantly enhanced the Philippines' image in Australia. Your hard work, your talent, graciousness, your propensity to support those around you reflect the Filipino character. Ako'y nagpapasalamat sa mga Pinoy na nakatira sa iba't ibang bansa dahil sumikat po ang Pilipinas dahil sa inyo. Kaya in return for all you have given us, this government is committed to improving life and livelihood for every Filipino wherever they may be. Inimbita rin sila ng Pangulo na saksihan ang bagong Pilipinas na siyang magpapakita ng lubos na pagtangkilik ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino at Pilipinas. Let us always remember the adage that is true, that home is where the heart is. So cherish your Filipino identity because in that way you remain connected to us, to the Philippines, no matter where you are. Let me invite you again to visit the Philippines soon and see for yourself the new Filipinas, ang bagong Pilipinas. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. Expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Sunog ay maiiwasan. Pag-iingat ay gawin sa ating mga tahanan. Always be alert. Keep an eye sa mga bagay na maaaring magdulot ng sunog. Posporo at kandila, maliliit ngunit mapanganib, kaya huwag pabayaan. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Gayon din inyong mga LPG para sa singaw o tagas. I-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-overheat ng mga ito. Maging ligtas sa lahat ng oras. Sa mga simpleng pag-check at pag-iingat, sunog ay hindi magaganap. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bagong umaga, bagong liwanag. Araw-araw. Bagong pag-asa. Bangon, bayang mahal.
Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan. Bangon! Bayang Mahal! Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas. Sa pag-uulan, Radyo Pilipinas 738 AM. Yan, kayo po ay nakatutok pa rin sa usapang budget natin. Ako po si Budget Undersecretary Goddess Hope Libiran. 6:21 na po ng gabi. Ako po naman si R. Vargas at ang ating pong programa ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas sa pamagitan ng o sa 738 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo. At syempre, R, na sabay din tayo napapanood sa TV at syempre via Facebook Live sa PIA at sa usapang budget natin page ng Department of Budget and Management. So at this point, yun na, wag na natin patagalin, no? Yes, Yusef. Dumako na tayo sa ating tampok na Budget Matters! Usapang budget natin. Budget Matters. Budget Matters. Yan, bidang-bida, alam mo, bidang-bida ngayong linggo ang Region 5. No, tulad Yes. nga po ng nabanggit namin sa ating budget news kanina, nandun ngayon si Secretary Mina, nasa Region 5 po si Budget Secretary Mina Pangandaman para po sa ilang mga programang inilulunsad po doon ng DBM. Oo, ito yung naibalita sa ating kanina ni Aaron Pantig na full force USEC yung DBM at mga kinatawan ng Region 5 this weekend dun nga sa Region 5. Kaya talagang maswerte tayo ngayong gabi, lalo na kasi nasingit tayo. Alam ko sobrang busy nitong taong to, lalo na nandun sa kanya siya ang host ngayon ng Sa ating lugar nila. butihing secretary at ng mga officials ng DBM. Buti na lang nasingit tayo ng Regional Director ng DBM sa Region 5. Yan ay walang iba kundi ang nag-iisa at busy today na malapit na ring mag-birthday. Oo si nga. Director Antonio or Tony Villanueva Jr. So he joins us live from Legazpi City via Zoom. Magandang gabi po, Director Tony, and welcome sa usapang budget natin. Magandang gabi, Director Tony. Magandang gabi, AR and Music Goddess, ma'am. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, sir. Nako poging-pogi tayo ngayon Mukhang hindi halata na nasistress kayo Kayang-kaya, ma'am. Sabay tayo dyan, mga taga-DBM. Yes, at alam nyo ba, makwento ko lang, no? Hindi ko naman kasi masyadong ini-stalk to si RD Tony Pero, actually, hindi ko nga alam kung gaano na siya katagal sa DBM. Pero, Yung pinag-uusapan natin kanina. oo, pero alam mo ba, isang trivia, hindi ko pa siya sinustalk sa lagay na to, pero alam nyo ba mga kababayan, as of today, si RD Tony, he is serving DBM for 44 years, 2 months, and 6 days. As of today yan, As of today, his 45th year in DBM will be on March 15, his birthday and date of retirement. Ano ibig sabihin Wow. yan, Director Tony? From the start, pagka-graduate nyo, ano ba yan? Dito na ba kayo o meron pa kayong ibang pinanggalingang trabaho? Right after graduation, naghanap ako ng trabaho, nakapasok ako ng counting panahon sa broadcasting dito sa local. Uy, bro. Then, Takas yung boses ako mo. ng high school. Then after that, dito na talaga ako. First government service ko, DBM talaga. Ayun. 2 taon pa lang ang DBM na tinatag. So talagang pioneer employee po kayo dyan sa Region 5, no, RD? Yes, ma'am. Malaki na po ba, RD, yung pinagbago ng DBM noon at DBM ngayon? Diyan, as far as Region 5 is concerned. Sobrang-sobra po. Ang laki na ng coverage namin. Pagkatapos, as to physical improvement of our office, ang ganda na po ng development ng DBM Regional Office number 5. Opo. Ay,
RD, sorry, bago tayo magtungo dun sa sa ating discussion on a more serious note, no. Para lang sa kabatiran po ng ating mga kababayan. Ano bang mga probinsya yung sakop ng Region 5, RD? Ano yung mga hawak mong mga cities, provinces? Yes po. Yung mga probinsya po na sakop ng Region 5 or Bicol Region ay Albay Province, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon, and Masbate. 6 pong lahat. 6 na probinsya. Siguro ano yan, no? Yan yung madalas binabagyo, no, RD Tony? Di ba? Yes, Yung mga yes po, Sorsogon, nakaharap kami sa Masbate, Pacific Ocean. Catanduanes. Oo nga. Bukod pa sa Albay na nandun yung Mayon Volcano. Opo. May dalawa kasi kaming island provinces, ang Masbate at Catanduanes. Opo. At ang Albay po and Sorsogon ay nakaharap din sa Pacific Ocean. Oh. So medyo mahirap. Diyan siguro yung na kapag bumabagyo, no? Diyan nauubos yung QRF ng ng kanina Sa dinidiscuss Budget natin, 101. yung quick response fund ng mga response agencies natin. Pero Director Tony, bago ang lahat, nais ka naming batiin ng congratulations at advance happy retirement. Balitaan po kasi namin na mag-retiro na daw kayo this March 15. So, That would be next week. tama po ba yung mga na-stock kong information about you, RD Tony? Gano na po ba kayo katagal sa DBM? Totoo po yun. More than 44 years na po ako sa DBM at magre-retire na po ako sa March 15. Congratulations. Alam mo, I wish you Dito ako nagsimula ng government service at dito ko tinapos ang government service ko sa DBM. Hindi kaya ibig sabihin yan, Director Tony, babalik kayo sa field ng broadcasting. Ang ganda kasi ng boses nyo, RD Tony. Kung na-discover lang namin ang Sana aga mabigyan yan. ng pagkakataon po. Sana mabigyan ng pagkakataon. Kung malapit lang sana siya Ang dito. ganda ng timbre ng boses ni RD Tony. No? Oo, hindi mo natatanong Yusek, yung Vargas sa Catanduanes yun, sa Bicol. Vera Catanduanes. Sa Catanduanes pala. Taga Catanduanes ka, R? Oo, pati si Richard. Talaga? Yung Bicol region pala, no? Yes. At anyway, congratulations, RD Tony. At sa retirement mo, ang wish ko sa'yo, sana makapagpahinga ka, well-deserved rest yan, at makapag-enjoy ka kasama ang pamilya mo at mga mahal mo sa buhay. No? Salamat po. Maraming salamat po. Yan. Okay, so more seryosong pag-uusap, Director Tony. Pag-usapan po natin ano naman po yung mga pangunahing industriya diyan po sa nasasakupan ninyo sa Region 5. Ang pangunahin po ditong industriya sa Region 5 ay ang agrikultura. Halos 40% ng mga manggagawa dito ay nakadepende sa sektor na ito. However, umuusbong na din po ang turismo dito sa Region 5. Katulad ng pinanggalingan mo, sa Catanduanes. Malaking potential ang turismo doon. Lalo na doon sa surfing. Ang ganda ng surfing na lugar, mga dagat sa Catanduanes. At isa pa po, yung Mayon Volcano, yun ang isa sa pinagmamalaki ng Bicol Region dito sa Albay. Perfect cone. Perfect Ang daming turista pong dumarating. And sa Sorsogon po, yung Butanding po, yung pinagdadayo ng mga local tourists at foreigners na makita sightseeing ng Butanding. Yung whale shark, no? Whale shark. Opo, Direct Tony, yung sa Sorsogon, kung hindi ako nagkakamali, meron ding active volcano diyan, di ba? Yes po, yung Bulusan volcano po. Oo. But anyway, RD Tony, so Bicol region, no? Tama kayo, ang daming magagandang beaches diyan di ba? Yung ewan ko, part pa po ba ninyo yung sakop pa po ba ninyo yung dun sa may Karamoan? Karamoan? Ay, opo. Nasa Camarines Sur po yun. Camarines Sur, no? Actually, yan yung mga hidden, parang medyo naririnig-rinig. Pero kapag nabisita ng mga kababayan natin yan, I am sure babalik-balikan nila.
Napakaganda ng place na yun Yes. At dahil sinabi niyo, Yusek, ngayong paparating na summer season, siguradong maraming pupunta dyan. Oo, then worth it talaga. Opo. Parang instead na makipagsiksikan ka sa ibang mga matataong mga beaches, dyan ka, Correct. punta ka sa Karamoa, napakaganda ng lugar. Anyway, RD Tony, alam namin sobrang busy yung naging araw ninyo ngayon. So tanungin ko lang po, kamusta po ba yung mga ganap dyan? Ano po ba yung mga nangyari dyan sa Region 5 ngayong araw kasama si Sec Mina? Nagsimula po yung okasyon dito sa Region 5, lalo na sa DBM, nagsimula nung petsa 6. Okay. Nagsimula po yung training sa Public Financial Management Competency Program. Then, ngayon pong araw, dumating si Secretary Mina kahapon. Doon naman tayo sa OG-PINAS, yung Open Government Partnership. And nagkaroon din tayo ng Regional Coordination Meeting. Ang dami pong bisita ng Regional Office ngayon, DBM. Lahat ng Regional Directors, Assistant Regional Directors ng DBM, at mga Directors ng Central Office. Dito po ginanap yung quarterly, first quarter, Regional Coordination Meeting sa napakagandang syudad ng Legazpi. Ano po bang ginagawa, RD Tony, sa RCM? Ano pong Ay, usual ng yung mga RCM pinag-uusapan po? Opo. Linalaho kan po ito ng mga regional and bureau directors na naglalayo mapag-usapan ang mga programa ng buong ahensya ng DBM para mapabilis po ang pagbigay ng serbisyo ng ating departamento sa ating mga kababayan. Yan po ang pinag-uusapan palagi sa Regional Coordination Meeting. Oh, very nice. Ngayon po na-mention nyo yung pinag-uusapan yung mga programa. Nais kong marinig at syempre alam ko nais marinig ng ating mga kababayan. Kung ano po ba, RD Tony, yung mga priority programs and projects dyan sa Region 5? Yes po, ma'am. Yung mga programs and activities ng Region 5 ay napakarami po. Especially po sa capacity development ng ating mga local government units. Okay. In view of the Mandanas Garcia ruling, talagang naglilibot po kami. Katulad ng nakarang taon, naglilibot po kami sa lahat ng mga probinsya sa Albay para turuan ng ating mga local budget officers sa tamang paggawa ng kanilang budget, sa tamang pag-execute ng kanilang budget, at tamang-tama po dito sa programa ng DBM, especially sa pamumuno ni Secretary Mina, yung Open Government Partnership, Yes. openness and transparency sa lahat ng ginagawa ng ating gobyerno. Yan po ang pinaka-tutok namin ngayon. Especially po, may bago tayong budget operations manual, nagro-roll out kami. And not only that po, sa procurement law, dito po nakasalalay ang BUR o ang tamang paggasto ng binibigay na pondo ng ating gobyerno sa mga ahensya ng gobyerno para mapakinabangan ng ating mga kababayan. Opo, tama po yan kasi lagi ko pong naririnig si Secretary Mina kapag talagang china-champion niya yung procurement yung higher utilization rate ng ating mga government agencies. Lalong-lalo na, ayan, yung sa mga LGUs din, in line with the full devolution. 'Di ba? Kasi nga po, paano mo naman i-expect kasi na makakapag-procure o makakapag-implement ng project ng isang city or province kung kulang nga dun sa kapasidad to procure. Kasi marami tayong mga LGUs na ngayon medyo nahihirapan pa binibigyan ng pera, no? Binibigyan ng pondo, nilalaanan ng malaking pondo. Ang nagiging problema, hindi nila alam kung paano gagastusin yung pondo na yon. Kasi nga may mga certain procedures, 'di ba? Alam naman natin ang procurement, yan yung isa sa mga na-identify na bottlenecks when it comes to budget utilization. So grabe, no? Ngayon sinasabi ni RD Tony na talagang nag-iikot sila to equip or capacitate our LGUs, which is a very 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 meaningful, no, activity and program kasi yun nga tama na diyan nakasalala yung BUR ng ating Yes.
Oo, kasi pag hindi nila na procure, hindi nila magagastos yung pera. Pag hindi nila nagastos yung pera, hindi nila ma-implement yung project. So pag hindi nila na-implement yung project, walang maaasahang improvement o walang malalasap na pagbabago yung ating mga kababayan. Opo, Director Tony, hindi po kaila sa lahat. Kanina nabanggit nyo na rin naman, no? Yung Bicol region madalas nakakaranas ng natural disasters. Yan yung mga bagyo, pati na yung mga posibleng pagsabog ng bulkan. Nandyan yung Bulkang Mayon, yung Bulusan. Gaano po ba kaimportante, Director, yung pondo sa pagresponde doon po sa mga ganitong panahon ng kalamidad? Yan po ang kailangan ng ating region. Ang sapat na alokasyon ng pondo sa pagresponde sa panahon ng mga kalamidad tulad ng volcanic eruption. Importante ito sapagkat ito ay nagbibigay ng provision of resources and support for emergency response efforts tulad ng mga rescue operations, distributions of relief supplies, and temporary shelters to all affected communities and constituents. Napaka-importante po ng pondo, lalo na yung galing sa ating national government. Opo. However, our approach must also be proactive by investing lalo na po sa mga local government units. Kailangan po na mag-invest sa disaster preparedness and risk reduction to mitigate the damage and impact of these fortuitous events. Sapat pong pondo talaga ang kailangan po. Opo, lalo na 'di ba yung Mayon is considered an active volcano. So madalas, no? Minsan nga, ilang beses ng taon pumuputok yan eh. Kawawa naman yung ating mga kababayan kapag hindi sila naambunan ba ng grasya o ng tulong o aid, no, in line with yung mga disasters na ganyan. So RD Tony, alam po namin na sobrang busy kayo ngayong araw at alam ko baka mamaya inaantay na kayo ng Sekmina dyan. Talagang naisingit nyo pa kami sa inyong oras. Ano po ang inyong mensahe, RD Tony? Ngayon, yan, magre-retire ka na, magbe-birthday ka. Ano po yung mensahe mo sa iyong mga kasamahan sa DBM, pati na rin sa ating, lalo mga kababayan nyo po dyan sa Region 5 at sa lahat ng mga Pilipinong nanonood at nakikinig ngayon? Okay. Una-una po sa ating mga kababayan dito sa Region 5, patuloy po nating suportahan ang mga programa ng gobyerno, lalo na itong mga transparency, accountability. Dapat po magmiyembro tayo sa mga non-government organizations para makatulong tayo na mapaganda ang paggastos ng ating mga pondo. Sa akin namang mga kaopisina sa DBM, maraming salamat sa DBM. Dito po nahubog ang aking kakayanan. Nag-asal po ang aking pamilya at naturuan ako ng tamang pagtrabaho, malinis na pagtrabaho, at inihikayat ko ang aking mga kaopisina, lalo na dito sa Region 5, na ipagpatuloy ang malinis na serbisyo sa ating mga kababayan, ang patuloy na tulungan na makapacitate ang ating mga local government units, ang ating mga HUCs, and other national government agencies para hindi masayang po ang pondong linalaan ng ating gobyerno at makakarating po direkta sa ating mga kababayan, lalo na sa mga naghihirap. Yan lang po ang message ko. And maraming salamat, DBM. Ba't ako naiiyak sa message niya? Tapos ang mga anak ko. Maraming salamat. Opo, DBM. di ba? Kasi syempre, talagang sabi niya kanina na DBM ang humubog sa kanya. At ayun nga, sana talagang maipagpatuloy yung mga pinaghirapan ninyo, RD Tony, mapagpatuloy yung malinis at tapat na pagtatrabaho nyo dyan sa Region 5. And I am sure that with your leadership, you were able to hone leaders such as yourself na makapagsilbi ng tama at epesyente po para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Thank you, RD Tony. Happy Retirement Day po, RD Tony. Salamat po. Sayang, Ma'am Gades, hindi ka nakarating dito. Oo nga po bibisitahin ko po kayo, RD. Kapag
kapag nalibre po ang oras. At I would have loved to be with you there to personally po convey to you my sincerest gratitude for all that you do po for DBM and for our nation. Mabuhay po kayo, RD Tony. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat po. Thank you po. So that's DBM Region 5 Director Tony Villanueva Jr. Maraming salamat po sa inyong oras. Ayan, mula po sa usapang budget sa rehiyon, ang susunod naman po nating makakapanayam ay may kinalaman po sa fashion industry. Susunod na po yan sa ating budget talks. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. And swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 738 AM. Ayan, welcome back po. Kayo po ay nakatutok sa usapang budget natin. Ako po si Budget Undersecretary Goddess Hope Tibiran. At ako po naman si R. Vargas. Isa na naman pong very informative segment ang meron tayo ngayon, Music Goddess. Yes, that's true, R. Oras na para sa ating Budget Talks. Usapang budget natin. Budget Talks. Yan, sa atin pong last episode ay nabanggit natin ang pakikiisa ng DBM sa pagkilala dun sa ating mga Filipino textile or local weavers. Diba, R? Tama? At opo, Yusek, katunayan nga, naibalita natin last week dun sa episode natin nung nakaraan, itong ginanap na Katabi Textile Innovation Exhibit dyan po mismo sa Department of Budget and Management Office. At ngayong gabi, Nako talaga. We are very honored. We are very blessed. No? Kasi po ngayong gabi ay pagpapatuloy natin yung pagkilala at pag-celebrate na rin sa Filipino craftsmanship. Maswerte po tayo at kasama po natin ang nag-iisang unkabogable. Wow! Yes. Napakabait nitong tao to. Ito, I'm blessed kasi nakilala ko siya even way back. At alam ko talagang napaka-generous. At tunay na kaibigan, hindi nangiiwan sa area. Generous, sana nakilala ko na rin pala siya dati. No? Okay, mga kababayan, napakaswerte natin, kasama natin ang nag-iisang Avel Bacudio, Filipino fashion designer, live na live sa ating studio. Avel, maraming salamat sa pagpapaunlak sa usapang budget natin. Magandang gabi po. Magandang gabi at maraming salamat din po sa pag-imbita. Ayun. Oo, maraming salamat sa hindi mo kami binigo at talagang despite your very busy schedule, alam ko left and right may mga invitations to out of the country or even dito domestic, no? Pero talagang binigyan niya tayo ng oras. Of course, anytime. Yes. Hindi ako nagkakamali. You started sa isang humble beginning. Opo. Can you tell us more about it? Well, ako po ay kanina napag-uusapan niyo po kanina Region 5. Oh. Ito yung Region 5 na binabagyo, sabi mo nga kanina. I am from Camarines Sur. Sa Buhi po ako pinanganak at nag-elementary at nag-high school. And then po, nung namatay po yung aking magulang na my
yung aking nanay na namatay, ako po ay pumunta ng Manila at para maghanap ng trabaho. And 16 years old po ako is namasukan po ako sa isang food chain po as a janitor. And then hindi po ako tumigil na mangarap. Wala namang bayad yun. Walang. Correct. So hanggang napunta po ako sa isang pagiging fashion designer po. Sinikap ko talaga po yun na parang it's my dream kasi talaga ever since na maging isang fashion designer. So ang nanay ko po ay isang mananahi rin po. Kanina po yung sinabi nyo sa Albay, parang malapit po siya doon. Suit maker po siya. So siguro po is nakuha ko sa kanya yung pagiging sa garments. And then yung father ko naman po is isa po siyang surveyor po. 10 po kami magkakapatid, lalaki, babae, lalaki, babae. Ako po yung bunso, pang-siyam, and then my sister po yung bunso. Ayun. Okay. Kasi alam mo tong si Avel, pag tiniyo mo, napakasimpleng manamit, di ba? Tapos di mo nagme-makeup yan. Yes. Di ba? Napakasimple, napaka-humble niya. Pero alam mo ba, na napaka-well-established niya na Filipino designer. At in fact, nirepresenta niya na yung Pilipinas sa international fashion industry. Biruin mo R. yun. At yung mga designs niya, yung mga damit na ginagawa niya, nasuot na yan ng mga artista at celebrities here and abroad. At nadamitan mo na rin ang walang iba kundi si President Bongbong Marcos. Yun, no? Ganun din ang ating First Lady na si Liza Araneta Marcos, and even si DBM Secretary Mina. So 'di ba? Gaano katagal ka na sa industriyang ito? Siguro mga 30 years. Pero yung 30 years na yon, kasabay na doon yung naging assistant fashion designer ako, nagkaroon ng sariling shop, nagkaroon ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay. Pero yung mga pangyayari sa buhay sa akin kasi is mas marami kang matutunan kung mas marami kang pagdadaanan. Ayun. Tama. Natutuwa ako dun na sabi niyo mas marami kang pagdadaanan. Kasi nabasa ko, kung tama ba yung research ko, nagtinda kayo ng malunggay noon. Yes po. I think mga 5 years old pa lang ako kasi yung parents ko po, kaya lang naming palang yung everyday na pang everyday na kinakain. So yung mga kapatid ko pong mga babae is naggaganchilyo ng bonnet. So ako naman kasi bebo ako nung bagets pa ako, tapos maputi, tapos mukhang Chinese. So pinaglalaruan ako ng mga neighborhood namin kasi walang baget sa kanilang mga ganung. Tapos pag sinabing sayaw, sasayaw talaga ako. Performer. So inuutusan ako ng sister ko na magbenta ng bonnet. Okay. So that time, sabi mo nga kanina, Yusek, na talagang bagyuhin. Bumagyo noon, nakalagay sa ulo ko yung bonnet, tapos nahulog ako sa bangin. Tapos, pero yung bonnet, hindi pwedeng mabasa or else wala kaming bigas. Ang hirap nun, Yes! So, bata pa po ako, ang dami ko na pong natutunan kung paano mabuhay. Ayun. Oo. Kasi tama, no? Compared doon, I have nothing against yung mga na pinanganak ng mayaman, no? Pero di ba nga sinasabi nila na mas masarap ang success kapag pinaghihirapan. Yes. Lalo na Yung nanggaling ka sa wala. Ano? Nanggaling ka sa wala. Tapos ngayon talagang alam mo na lahat ng meron ka ngayon dahil yan sa pagsisikap, sipag, tiyaga, yung talagang tiniis mo. Yung hirap ng buhay, daming sacrifices, no? Yung dream ko lang noon, yung bagets pa ako, yung parang kumain ng 3 beses sa isang araw. Masaya na. Tapos may itlog. Kasi I remember yung itlog noon, sa dami namin magkakapatid, yung itlog mas maraming tomatoes at sibuyas para mapaghati-hati. So, parang masaya na yung buhay. Ngayon naman parang hindi ka na makakakain kasi sa sobrang daming work. Pero at least maganda nga na yun. Maganda reason kaya hindi ka nakakakain. Pero matanong ko lang, so ano nangyari nung ngayon, di ba? Syempre, medyo umangat-angat ka na. Tapos naging successful ka sa field mo. So paano ka naman nag-give back sa magulang at sa mga kapatid? Ako, wala na kasi akong magulang. My mom passed away when I was 16. Hindi yung father ko, namatay din siya. Yung medyo nakakaangat-angat na ako sa buhay. Pero hindi pa naman talagang okay. Parang siguro, nakakakain na ako ng 3 beses sa isang araw na hindi ka na maghihirap ng masyado. So ako naman this time, ang binibigay ko ngayong
back sa mga taong nangangailangan is wala naman kasi akong formal education. So, yun nakapag-ipon-ipon po ako, I go to New York to take a short course po. So, ito po nga po, ang ginagawa ko ngayon is, of course, napag-usapan din nga natin na parang gusto ko magkaroon ng parang isang school about sa clothing technology sa Pilipinas. Kasi yun talaga ang wala tayo. So, aside from that po, medyo nagkaroon po kasi ako ng retinal detachment. So, naoperahan po ako sa Ang mata. hirap nun Siyempre fashion designer Yes, ka, saka yun ang talagang ginagamit yun ang ko. ginagamit mo. So, ngayon po, dahil nakakaginhawa naman po sa buhay, tumutulong po ako doon sa mga NLAB, Northern Luzon School for the Blinds. Ayun. Okay. So kaya po ako nagkakaroon ng mga collaboration with mga artista. Ngayon po I have collab with Amina. So doon po mapupunta yung aming mga pinaghirapan at kung ano yung sales po. Ayun. Yung mga projects and programs, so mga charity works, Yes. no? I understand, Avel, na sa mga design mo, local textiles Yes ang po. ginagamit mo. Opo. Bakit local textiles? Naisip ko kasi po nung nag-aaral ako sa New York, parang I take a short course po in New York, parang mga 10 days yon. So, iba't-ibang estudyante, isa doon ng Japanese na parang wala silang masyadong raw materials, pero nakakapag-create silang napakagandang tela. So naisip ko noon na parang, oh my God, sa Pilipinas, we have banana, we have pineapple, we have water lily, na ang content po niya is mas maraming fiber. So bakit na-develop nila ng mas maganda, tayo parang hindi. So, isa sa mga teacher ko po yung you're from the Philippines, parang ganyan, you have a lots of raw materials, you should ganyan. So, pagbalik ko po dito, sabi ko, parang siguro ito na yung calling ko to give back. Na parang hindi man ako nakatapos ng pag-aaral ng mga magagandang university, pero this time, kung ano po yung gusto ko at mayroon makikinabang nito sa mga susunod nating mga henerasyon, gagawin ko to. So that's why nga nag-create po ako ng parang nag-travel different provinces po, kung ano yung mga mayayaman nating mga kultura. Katulad po nung Abra, doon ko po na-realize na mayroon pala tayong kuwan sa Abra, what's this? Taniman ng cotton. Na ngayon ay nakakalimutan na natin, hindi na talaga siya natataniman kasi mas maraming kinikita ang tabako. So when I go naman po sa Zamboanga, napaka-rich yung culture po nila, pero konti po yung ating na ibibigay sa kanilang sinulid kasi inaangkat po natin yung sinulid from China. So pwede naman po tayo mag-create ng sarili nating sinulid. But the problem is wala po tayong plantation ng cotton. Aside from that po, mas mayaman po yung kultura natin sa mga raw materials na katulad po yung mga pagdye, pagkulay ng mga tela or sinulid. Kasi natural po yung gagamitin natin. Like po yung parang turmeric po, yung luya, yung mga balat ng puno. So marami po tayong pagkukunan ng mga natural pong gagamitin. The problem lang po is parang namamatay na po yung ating mga ninuno na gumagawa nito. So kailangan po nating ibigay ito sa mga new generation po. Uy, alam mo ako ang pag tinitingnan kita, Abela, ang lawak ng parang ang lawak, ang taas ng future mo kasi iba kasi yung nagtatrabaho para lang kumita Siya kasi gaya niya sa sinasabi niya ngayon, nakikita ko, meron talaga siyang gustong patunayan at meron siyang gustong ma-achieve. At yung gusto niyang ma-achieve na yon, hindi sa pera kundi legacy. 'Di ba? Gusto mong makatulong dun sa mga kababayan natin na dumaan sa mga pinagdaanan mo rin Kaya yung ganyang klase ng advocacy, yan yung binibless talaga. And I hope you you continue doing that. Huwag kang susuko Suportahan ka namin 100%. Tama. Were you the first one who did that dito sa bansa natin sa mga fashion designers na gumamit ng local textile? Malami naman po. But this time po, parang ako lang po siguro talaga yung nagpursige
ng 100% na hindi ako gagawa ng mga ibang mga imported fabrics, kundi pagyamanin muli yung ating meron tayo dito sa atin. Pero Abel, yan, ngayon, syempre, may pangalan ka na eh. Yan, di ba? May pangalan ka na, whether you admit it or not, dahil humble ka, ayaw mong aminin eh. Pero, sa mga nakakakilala sa'yo, alam nila, may pangalan ka na, very established na yung iyong, di ba, yung iyong name, di ba, at yung craft mo. Ano yung mga tips mo naman dun sa mga aspiring designers, lalo na sa usaping budget? Kasi 'di ba kapag nagsisimula ka na businessman, you really need to know, 'di ba, how to manage your finances. Paano mo gagastahin o paano mo i-manage yung pondo na meron ka para ma-sustain mo yung business mo o mag-thrive ka sa industry. Ano yung tips mo sa kanila? Unang-una, yung pinagmulan ko kasi is mahirap. So lahat ng bagay na dumarating sa akin at lahat ng mga blessings na dumarating sa akin is pinag-iisipan kong mabuti kung para ba talaga sa akin ito. Kasi minsan hindi natin naaalala kung ano yung mga pinagmulan natin. So ako siguro sa mga kabataan na gustong maging katulad ko rin, maging isang fashion designer, importante kung saan ka nang galing. Ayun. Kasi kung saan ka nang galing, mas maraming ilalabas ka. Hindi importante ngayon yung mayroon kang mayroon kang pera, may ganyan. Ang importante ngayon sa atin is paano mo ba aalagaan hindi lang yung sarili mo, kundi dapat nating ipagmalaki rin kung saan tayo nagsimula. Katulad ko ngayon, ang ginagawa ko is to promote local. To promote yung ating mga sariling ginagawang tela. Kasi ang dami-dami nating mga tela na pwedeng ipagsabayan kahit sa ibang bansa. Pwede makipagsabayan, no? Yes. Ang problema lang talaga natin is we need a new technology. Correct. Na itong mga young designers na to silang na makikinabang nito eh. Oo. So ako, katulad ng ginagawa natin, mayroon tayong mga project na ginagawa. Hindi ako, wag na sa akin. Kasi ito para to sa mga new generation na makikinabang na pagdating ng panahon parang mas mayaman pala tayo sa mga raw materials, kailan hindi lang natin naalagaan. So it's time na dapat nating alagaan ngayon at para sa mga new generation. So anong payo mo dun sa mga fashion designers na gustong sumunod sa yapak mo? Well, siguro unang-una is ako kasi very nationalistic na kasi ako ngayon eh. Kung anong meron tayo dito sa Pilipinas, pagyamanin natin. At tangkilikin. At tangkilikin. So siguro sa kanila, importante muna, alamin nila kung saan sila nanggaling. Ayun. Tapos, kailangan natin silang turuan na buy local. Yes. At paano sa paghahawak ng pera? Diba? Yung iba kasi, kagaya kanina, sabi mo, dati ang goal mo, o masaya ka na kapag nakakain ka ng 3 beses sa isang araw. Yung iba kasi natin mga kababayan, niregaluhan na ng iPhone 15, nagreklamo pa. Sasabihin pa nila, sabi ko white ba't black yung binigay mo? Di ba may mga ganon? Yes. So, how will, paano? Sayo. Importante sa akin yung kung anong meron ka. Don't go beyond your means. Yes. Ba yan? Kasi sa akin ngayon, nakuha ko na kasi yung mga gusto ko. Yung kumain ng 3 beses sa isang araw. Minsan, di ba, hindi ka nakakakain sa sobrang busy. Okay na ako. I think ngayon, importante ngayon is to share kung anong meron ka. Ayun. Hindi lang yung knowledge, kundi kung paano nila alagaan yung mayroon tayo dito sa Pilipinas. Correct. Ang Support ganda. local. Galing no? Ang ganda ng mga payo mo, Abel, na i-share kung ano yung meron ka. Yung kanina gusto ko rin, kasi yung iba pag nakakaangat-angat na sa buhay, nakakalimutan yung pinanggalingan at nagiging mapagmataas na. Importante po rin po yung parang wag mong kalimutan kung saan ka nang galing. Yeah. At saka balikan mo yon ng magandang
yung parang mas marami ka pang matutulungan na kasi may mga nag-aantay rin na gustong maging fashion designer. Ako yung target ko ngayon sila yung mga hindi makapag-aral. Ayun. Pero may skill sila na yun pala yung talagang bubuhay sa kanila. Yun po yung aking dream ngayon. Ayun. Abel, baka may karagdagan ka pang mensahe sa mga tagahanga mo at dun sa mga gustong Taga-subaybay. sumunod sa mga yapak mo. Siyempre, importante po sa akin ngayon yung parang huwag kalimutan kung saan ka nanggaling. Ipagmalaki kung anong meron tayo sa Pilipinas at saliksikin nilang maigi kung anong meron pa sa Pilipinas. Ay, nagsashower. Kung anong meron sa Pilipinas na hindi pa natin nakikita. At para may pagmalaki muli natin ang ating bansa sa buong mundo na tayo ay mayroong mga likhang hindi pa natutuklasan. Correct. Mga likas na yaman, no? Marami, mayaman yan ang Pilipinas. But then again, Abel, thank you. Thank you very anytime. much. It's really Maraming an honor salamat. to have you in our Thank show, you, thank you. Abel. Maraming salamat sa pagsama sa amin at pagbahagi ng iyong kwento at wisdom dito sa Usapang Budget natin. Thank you. Siguradong maraming natutunan ng ating mga tagapakinig at na-inspire sa mga kwento ni Abel at sa kanyang mga payo kanina, Yusek. At marami rin tayong natutunan na practical ways na talagang pwede nating magamit sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Yes, at bago po magtapos ang ating programa ngayon pong March 8 ay sineselebrate natin ang International Women's Day. Narito po ang mensahe ni DBM Secretary Mina Pangandaman para sa lahat ng kababaihan. I am Mina Pangandaman, Secretary of the Department of Budget and Management, a daughter of Mindanao and a proud Maranao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As the first Muslim Budget Secretary and lone woman member of the economic team of President Bongbong Marcos, I encourage all women to rise into leadership roles, participate in efforts towards societal development, and inspire others to create a powerful ripple effect in your communities. I strongly believe that things will work better when we have more women in charge to create change and bring equality to the table. Time and again, we have proven that we can thrive in every sector of society. We are succeeding in our careers and we are overcoming barriers even in male-dominated fields. As we celebrate Women's Month, I encourage all women to keep shattering the glass ceiling until we break through. Lahat ay kaya nating gawin, walang hamon ang ating susukuan. Lahat ay kaya nating pagtagumpayan. Bakit? Dahil babae tayo. Bawat wana may ambag para sa lipunang patas sa bagong Pilipinas. Yan, grabe yung mensahe ni Sec Mina. Lahat ay kaya nating malagpasan, walang hamon at ating susukuan dahil babae tayo. Yes. So muli po, mula po sa DBM, Happy International Women's Day at dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Samahan niyo po muli kami sa susunod na Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas sa TV at syempre via Facebook Live sa PIA at usapang budget natin page ng DBM. Ako po si Budget Undersecretary Goddess Hope Libiran. Umaasa po kami na sa aming mga naging talakayan at mga itinampok, nawa, meron po kayong mga natutunan maski paano dito po sa ating naging talakayan. At ako po naman si R. Vargas at ito po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Usapang Budget Natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy.